Breaking news mga kababayan, Senator Ping Lacson, sinibak na din. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan? Marisi Gaba, Lacson is out. Pia Cayetano in as Senate pro tempore. Hala ka, mga kababayan ko. Bali-balita, sinibak na si Tito Soto. Siyempre ang best friend. Sinibak din daw. Hala ka, totoo kaya ito? Panoorin po natin itong reaction po ni General's Viewpoint, ang magaling na komentarista at reaksyonista. Ito po ang balita. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng article published sa politico.com. Title, Senate to break gender barrier as Pia Cayetano set to be Ligarda's number 2 o pro-Senate pro tempore. Sources. The Senate long male-dominated institution is reportedly set for a historic leadership shift with Senator Pia Cayetano slated to become Senate President pro tempore, the second highest post in the 24-member chamber, according to the sources of Billionario News Channel. Sources said Cayetano would serve as staff lieutenant of Senator Loren Legarda, who is poised to make history as the first woman Senate President. Legarda herself previously made history as the first woman to serve as Senate President pro tempore during the 19th Congress. In the same leadership shakeup, sources said Senator G.B. Ejercito is being eyed as Senate Majority Leader, replacing Senator Juan Miguel Zubiri. Ano pa? So, yun lang muna ang balita ngayon. Yung session sa Senado, please stand by, session is suspended. Kanina, nagsimula na yung session. Narinig ko si Senator Juan Miguel Zubiri presiding over the start. Biglang natigil. I don't know kung anong rason. Basta antabayan na natin ang mga kaganapan sa loob ng Senado kasi although sources pa lang ang mga ito, ilang beses na po itong Billionario News Channel very yung kanilang mga sources basta nag-report, halos lahat ng mga nire-report nila nagkakatuot dahil the word alone, bilyonaryo. O kita nyo mga kababayan, galing pala ito sa Billionario News Channel. Nako po. Ano bang sinasabi dito mga kababayan? Planong pagpapalit ng liderato sa Senado na diskaril. Nako po mga kababayan ko, Lacson, yayarihin din gaya ni Paloma. Hala ka mga kababayan ko, yari. Totoo kaya ito? Ano sinasabi ng mga komento? Sana ibalik sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Yan ang pinakamaangas, pinakamagaling, pinakapaborito kong Senate President. Ay Blue Ribbon Committee. Basta palitan si Tuta Soto, okay na ako. Sabi ni Lina Sodog. I pray that the new leadership of the Senate will be an institution with integrity for the welfare of the Filipinos and Philippines, for accountability and transparency. Ayon sa balita, 17 senators ang susuporta kay Legarda as SP. Naku, yari mga kababayan. I-check po natin ito mga kababayan ko. Ano sinasabi ng Billionario News Channel dito? Okay na yan. Baka sakaling magbago ang tingin ng tao sa Senado. Congrats to our new SP, Majority Floor Leader. Senator Loren Legarda is our Senate President. Okay din si Pia Cayetano kasi abogada siya, pero sana Senator Alan na lang if imposible as SP sa BRC Senator Marcoleta. Nako po mga kababayan, i-check po natin ito. Itong sinasabi ng Billionario News Channel. Ano bang sinasabi? Did you know that Red Ribbon makes its own chocolate? Nako po mga kababayan ko, yari na.
ang lechon dito. Yari ng lechon. Sa liderato ng Senado, umuugong na naman ang balasahan sa liderato ng Senado ngayong araw matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Bakit kayo naudlot? Nako po, mga kababayan. Senado. Hannah, ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest? Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamataan si Senador Loren Ligarda bilang bagong Senate President na papalit umano kay Senador Tito Soto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At kasunod yan nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft, sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Ayan, mga kababayan, sa partial report ni Ping Lacson, Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Francis Cheese Escudero, mga kababayan. Pero yung mga mastermind, wala. Yun ang tanong ng taong bayan. 3 senador pinakakasuhan sa draft report ng BRC Lacson. Nako po, mga kababayan ko, mukhang may naaamoy ang mga tao. Lumitaw ang pangalan ng 3 senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Zaldico at Mitch Kahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad. O ayan, mga kababayan, former Representative Eli Zaldico, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis Cheese Escudero, former Representative Marie Mitzi Mitzga Kahayon. Uy, naku po, mga kababayan ko. Yari tayo dyan, sabi ni mga kababayan ko. Magandang araw mga kaibigan. Yari, check po natin dito, mga kababayan. Ito si General's Viewpoint. Tawag nun, rating nila, basta palaging nangunguna. Kaya saludo ako dito sa Billionario News. Kahit sa kanilang mga reporting, sila lang yung nagre-report tungkol sa flood control scandal, yung mga hindi nire-report ng usual mainstream media, example, GMA, News 5, ABS-CBN, yung mga Philippine Star, ano pa dyan, Inquirer. Dito sa Billionario News, talagang walang pinipili. Ayan, totoo yan, mga kababayan. Pati Net 25, mga kababayan, hindi po namimili yan. Talagang durog kung durog yan. Kaya ang Net 25, bilyonaryo yan, ang mga magagaling dyan. SMNI, yan, mga magagaling yan. The Wonders Philippines. The General's Viewpoint, magagaling yan. Mga kababayan ko, ituloy pa natin. Ano sinasabi ng mga tao? Yari na daw dito, mga kababayan ko. Wala lang, majority pa din ang nakaupo. Sila pa din. Tama nga, shared lang ang nangyari. Sana isama si Ping na pinalitan kung bumaliktad ang botohan. The best news, God is good. Sa bagong liderato ng Senate, sana may balik ninyo ang patas at makabansang pamamahala sa Senate. Good luck. God bless the Philippines. Kung naman, General, masyado kang naniniwala sa bilyonaryo. Under bias, CBN pa din yan. Huwag ka masyado maniwala dyan. Yes, ako dyan. Lahat po yan madrama lang. Parang House of Crocs lang yan. Sila din. Alam na
naman natin na si Legarda is political butterfly. Wow, for the first time history. In Senado is all spokesperson is women. Kulang lang si Sara Duterte as president. The power of women. Sir, hindi daw totoo yan. Pinagluloko ng Senado mga Pilipino, mukhang pinaghahatiran lang ng maleta mga senador na yan. Yes, it's time to breathe the new air in the Senate. Nangangamoy na kasi, sabi ni Felber Badoy. J. Kojima, kulang na lang si BP Sara as a president. Praying wag magwagi ang makasariling politiko na gusto lang nilang makatakbo. Si BP sa 2028, mga walang balls at katapatan dahil ayaw nilang lumaban ng patas, mga duwakang greedy. Ano kayang meron sa palitan ng SP or kahit palitan ang chair ng BRC na si Pia Cayetano? Wala namang makakagimbal sapagkat ang pumalit kakulay din naman. Kumbaga palit ulo lang, ngunit ang motibo iisang pakay lang. Sige, tingin nyo may magbabago ba? Nako po mga kababayan ko. Yan po ang ating balita dito. I-share, i-like po at i-subscribe po ang YouTube channel natin. At kung umabot kayo sa video ito, maaring mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay.